Tumingin ako ulit sa karne at may nakita akong hibla ng tila piraso ng buhok na nakadikit dito. Nagdulot ito ng kilabot sa akin pero tinanggal ko lang at ipinagpatuloy ang pagkain. Sa bawat subo, naramdaman kong parang may mali sa tiyan ko. Parang may bagay na gumagalaw. Ngunit binalewala ko na lang yun. Iniisip kong baka sobrang pagod lang ako. Sina ng buwan. Hi Clay, matagal na akong tagapakinig ng channel mo at sa bawat kwentong binabasa mo, lagi akong nahihirapang matulog sa gabi. Hindi ko inakala na isang araw, ako mismo ang magkakaroon ng kwentong isusulat sa'yo. Gusto ko lang sanang ibahagi ang nakakatakot kong karanasan na hanggang ngayon ay bumabagabag sa akin. Nangyari ito mga 2 buwan na ang nakalipas. Isa akong simpleng tao. Nagtatrabaho bilang delivery rider sa isang kilalang app. Karaniwan, hindi ako maselan sa mga lugar na kinakainan ko basta abot kaya at masarap. Isang gabi, matapos ang ilang oras ng pagde-deliver, napadpad ako sa isang maliit at tagong karinderya sa tabi ng kalsada. Mukha itong ordinaryo, maruming mga mesa, lumang bentilador at ilaw na nagbibigayan ng dilaw na aninag sa paligid. Pero ang amoy ng mga pagkain ay talagang nakakagutom. Nung pumasok ako, kakaunti lang ang mga tao. 2 mesa lang ang may tao at lahat sila'y mukhang mga pagod na trabahador. Umupo ako sa isang sulok at lumapit agad sa akin ang isang babaeng tila nasa edad 50. Hindi siya ngumingiti. Pero magalang siya nang magtanong, "Anong sayo, iho?" Tumingin ako sa menu na nakapaskil sa dingding. Karaniwang mga putahe, adobo, sinigang, kare-kare. Pero may isang bagay na agad kong napansin. Wala sa menu ang ulam na ini-order ng mga tao sa kabilang mesa. Mukhang masarap at kakaiba ang amoy. Parang may tamis na hindi ko mawari. "Ano yung kinakain nila?" tanong ko. Napatingin siya sa kanila, tapos bumalik ang tingin sa akin. Special namin yan. Gusto mo?" Nagdalawang isip ako. Hindi ko alam kung ano yung espesyal na ulam na yon. Pero dahil sa gutom, napapayag na rin ako. Tumango ako at hindi nagtagal ay dinala na niya ang pagkain ko. Mabilis akong nagutom nang makita ko ito. Tila pritong karne na may makapal na sarsa. Nung unang kagat ko pa lang, grabe ang sarap. Malambot ang laman at ang sarsa ay malasang-malasang, parang pinagsamang tamis at alat. Hindi ko mapigilang kumain ng kumain at sa bawat kagat, parang lumalalim ang gana ko. Pero habang kumakain ako, may napansin akong kakaiba. Parang may ibang lasa. May mali. Tumingin ako ulit sa karne at may nakita akong hibla ng tila piraso ng buhok na nakadikit dito. Nagdulot ito ng kilabot sa akin pero tinanggal ko lang at ipinagpatuloy ang pagkain. Sa bawat subo, naramdaman kong parang may mali sa tiyan ko. Parang may bagay na gumagalaw. Ngunit binalewala ko na lang yun. Iniisip kong baka sobrang pagod lang ako. Pagkalipas ng ilang minuto, napansin kong tila bumibigat ang paligid ko. Nagsimula akong pawisan ng malamig at tila bumabaliktad ang sikmura ko. Ang tingin ko sa karne ay nag-iba na. Hindi ko na ito matikman ng tulad ng kanina, kundi isang bagay na nakakadiri. Lumingon ako sa paligid at napansin kong nakatitig sa akin ang babaeng naglilingkod kanina. May kakaiba sa kanyang mga mata, tila nagmamasid, tila may alam siya na hindi ko pa alam. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko at doon ko naisip, ano ba talaga ang kinain ko?
Bigla akong tumayo at tinawag ang babaeng iyon. "Ano tong karne na to?" Tanong ko. Ramdam ko ang panginginig sa boses ko. Lumapit siya ng dahan-dahan, walang ekspresyon sa mukha. Tila nanlilisik ang mga mata niya habang nakatingin siya sa akin. "Special yan, iho," sagot niya nang may ngiti na tila may tinatagong lihim. "Hindi mo ba nagustuhan?" Bigla akong kinilabutan. Parang lumamig ang paligid ko at ramdam ko ang kilabot mula ulo hanggang paa. Ang mga mata ng mga trabahador sa kabilang mesa ay biglang tumingin din sa akin, pero walang kahit isang nagsasalita. Wala akong masabi. Pakiramdam ko'y parang nasusuka ako, pero pigil na pigil. Hindi ko na kayang manatili doon. Tumayo ako, kinuha ko ang wallet ko at binayaran ang pagkain ko nang hindi na naghihintay ng sukli. Mabilis akong tumakbo palabas at habang tumatakbo ako, parang may malamig na hangin na humahabol sa akin. Tila mga matang nakatingin mula sa dilim. Pagkalabas ko sa karinderya, hindi pa ako nakalayo nang maramdaman kong bumibigat ang tiyan ko. Masakit, parang gusto nang ilabas ang laman nito. Huminto ako sa isang gilid ng kalsada, sa tapat ng isang gasolinahan, at doon ako nagsuka. Ang bigat sa sikmura ko ay tila isang malaking bato, at sa bawat pagluwa ko, sumasama ang takot at kaba. Sa huling pagsusuka ko, doon ko nakita ang hindi ko inaasahan. Sa lupa, kasamang lumabas ang mga piraso ng laman na parang hindi karaniwang pagkain. May mga piraso ng kuko at balat na kasama sa isinuka ko. Nakakatakot isipin, pero sa bawat sandali, mas malinaw na sa akin ang katotohanan. Ang kinain ko, hindi normal na karne. Napaatras ako, nanginginig ang buo kong katawan. Gusto kong magsisigaw, pero walang lumabas na boses sa akin. Tumakbo ako pa uwi, pero ang bawat hakbang ay parang may bumibigat na presensya sa likod ko. Nang makarating ako sa bahay, agad akong dumiretso sa banyo at naligo. Sinubukang tanggalin ang amoy at pakiramdam ng pagkain na hindi ko na kayang alalahanin. Nilagnat ako ng ilang araw pagkatapos ng insidente. Gabi-gabi, nananaginip ako ng mga kakaibang bagay. Mga mukha na hindi ko kilala. Mga matang nakatingin sa akin habang kumakain ako ng karne na hindi ko dapat natikman. Hindi ko na kayang kumain sa kahit anong karinderya. Sa tuwing naamoy ko ang adobo o kahit anong pritong ulam, bumabalik sa akin ang takot, ang lasa ng laman ng tao. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung anong nangyari sa akin, pero may kutob akong hindi ako ang unang biktima ng karinderyang yon. At alam ko, hindi rin ako ang huling magiging biktima. Kaya sana, Clay, kapag binasa mo ito, may makinig at makaiwas sa lugar na yon. Kasi kung hindi, baka sila na ang susunod na special sa menu. Salamat sa pagbabasa at ingat ka palagi, Carlo. Sina ng buwan.